Sound check, sound. Sound check, sound check. Sound check. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Hello! Good morning, church! Ayan, good morning din po sa mga nanonood sa atin sa ating live stream. Hallelujah! Iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at magsisimula na po tayo sa ating gawain. Maging sa mga nakatune din sa atin sa Facebook, mag-focus po tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Kahit na wala po kayo dito physically, makisabay po kayo sa aming pag-awit sa Panginoon. So, basahin ko lang po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. So yun, nagdaan na naman ng isang linggo, ngunit nandito na naman po tayo sa bahay-sambahan, malakas, walang maramdaman, sinustay ng Panginoon yung mga pangangailangan natin sa past week. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang ating papuri dahil tunay na sa ating Panginoon ay may galak at dapat lang na ating siya ay sambahin. Amen? Hallelujah! May saya, may tuwa sa piling ng Lord. Amen!
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Worship you. Patuloy tayo na magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga na awitin natin ang kantang ito na nagmumula sa ating mga puso. Hallelujah. Oh, we worship you, Father. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, introduce ka sa amin, Panginoon.
nagawa namin hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat na humarap sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa buong linggo. Kahit na paulan-ulan, Panginoon, patuloy mo kami iniingatan, Lord. At sa umagang ito, Lord, tinataas ko po sa inyo ang service na ito, maging ang mga salita na ipapahayag ni Pastor, gawin mo po itong pagpapala sa aming buhay. Maging maisa puso namin ito, Lord, at maisa isip. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo po sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Amen. Naging pagpapala po ba? Ang pag-awit natin sa Panginoon. Amen. Bagamat medyo umaambo na maulan, tayo po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Okay? Amen. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Philippians chapter 4. Philippians 4 verse 18 after verse 20. Philippians 4 verse 18 after verse 20. I have rejoiced, received fully payment, and have more than enough. I am applied supply. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, blessing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. May God bless the reading of His Word. Again, let's lift our hands. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Amang banal, salamat sa mga oras na ito na patuloy ka namin papupurihin. Patuloy kaming lalapit sa iyo dahil Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Salamat, Panginoon, sa oras ng aming pagbubulay, sa oras ng aming pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po tayo magsabing, Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Woo! Amen. We miss our fellowship. We miss the presence of God. Bagamat sa bahay, nandoon, pero iba pa rin talaga pag nagsasama-sama ang mga anak ng Panginoon. Amen po ba, Lord? Wala na bang ilalakas sa Amen natin? Amen! Dapat mas malakas sa pandemic. Dapat mas malakas sa problema ng buhay ang ating sigaw na may gagawin ang ating Panginoon. Amen. Our topic for this day is the fourth Sunday of the month of October. Is entitled God and His Blank Check. Ang Diyos at ang kanyang blankong cheque. Okay? In His blank check. Now, I don't know kung may cheque kayo o nakakita na kayo ng cheque. Now, ang Diyos po pala, sa ating introduction, God here have everything with His command. Ang Diyos ay meron siya sa lahat ng kanyang inuutos. Pag sinabi niya noong unang panahon, nung bago pa gumawa ang Diyos, let there be light, at dumating ang liwanag. Let there be water, dumating ang dagat, dumating ang mga hayop. Isang command lamang ng Panginoon. Pero dito, yung ginawa ng Diyos sa tao, kapansin-pansin, hindi niya sinabing with a command. Kumuha siya ng putik at doon sa putik na yon, huminga siya. Diba? Ibang klase. At sa paghinga niya yon, sa isang tao na yon, nagkaroon ng buhay. God breathed. Huminga siya sa tao. At doon sa taong yon, tayo ang lumabas.
hindi lang po tayo special kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang special kay Lord. Di ba? Kundi very, very special ka. Amen? Kaya, mas higit pa po tayo sa hayop. Mas higit pa tayo sa mga tinatawag na ang gaganda ng view. Di ba? May mga pangarap kang gustong puntahan na bansa. Ng mga nature. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, tayo'y very special sa Kanya. Kaya yung hinarap niya sa iyo, ang cheque niya. At sabi niya sa iyo, name your price. Amen. Amen? Hallelujah. May nagbigay na ba sa iyo ng cheque, tapos walang nakalista kung magkano ng amount? Wala akong kausap. Amen? Ang sarap yun. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin. God is giving us a blank check. Now, sabi po dito sa ating binasa sa Philippians, from verse 18 up to verse 20 ng chapter 4 ng Philippians, dito sinasabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, salamat sa buhay nyo, naging matapat kayo, nagbibigay kayo sa akin, nagsusupply kayo sa akin, yung mga regalo nyo, yung mga fragrant offering nyo, yung mga acceptable sacrifices nyo. At ang pinakamaganda dito, dahil alagad ng Diyos si Pablo, it is pleasing to God. At sinabi niya sa verse 19, Philippians 4:19, memorize ba niya? But my God, pwede ba natin i-flash yun? Will meet or will supply some of your needs? No, all. Hindi, ano sabi? All of your needs. Amen. Kaya isa pong napakalaki pong insulto. Pag sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi mo naman binibigay ang gusto ko eh. Ang dami pa rin akong pangangailangan, ang dami ko pa rin bayarin. Pero sinabi niya sa kanyang salita, ibibigay niya ang ating mga pangangailangan Amen. ayon sa kanyang kayamanan. Amen. Siguro kung bilyonaryo ka ngayon, pwede yang maubos. Pero ang supply ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos, kailanman hindi mauubos. At ang Diyos na yan, ang nagsabi sa kanyang mga anak, ikaw yun, na ako ang bahala sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, bahala ang Diyos sa iyo. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa transaction mo, sa lahat ng iyong ginagawa dito sa mundo, ang Diyos natin ang bahala sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Diyos na napakabait? Amen! He will meet all our needs. Kaya every time nagugising ka po, bahala ang Diyos. He will supply. He will supply. Ibibigay yan ng ating Panginoon. Amen. Now, number one, our material or temporal needs. Yung mga material, yung mga ating mga temporal needs. Let's go there. Matthew 6:32. For the pagan run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Ano yun? Yung po nung pagkain, yung po nung inumin, yung po nung isusuot mo. Ang mga pagano po, nag-aalala sila sa mga bagay na yun. Siguro, totoo. Kay magulang, ano ba, kakainin namin ngayon isang linggo. Siguro, pag bibigyan kita, sasabihin ko sa iyo, mag-grocery ka nga. Ito, 50 pesos. Masaya ka kaya? O ibabato mo ulit yun doon sa nagugutom sa iyo. 50 pesos pang grocery. Dati, laki-laki na ng 50 pesos. O kaya, 100, para ka ng milyonaryo doon. Pero ngayon, katiting na lang na nabibili. Ganyan po ang mga pagano, laging nag-aalala. Ang sabi sa atin ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang iyong kakainin, ang iyong iinumin, at ang iyong susunod. Dahil alam ng Diyos na yan. Sabi mo sa katabi mo, alam na yan ng Diyos. Usap mo naman. Amen? Alam na yan. Kaya, kung magpe-pray ka nga dapat hindi mo lang pala pinagpe-pray kung ano kakainin mo, kung ano iinumin mo, kung ano isusunod mo. Dahil alam na yan ng Diyos. Ang sabi lamang sa iyo ng Panginoon, huwag ka lang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo. Yung mga ibon, sabi po ng Scripture, nakakita ka na ba sa ibon na nag-i-strike, nag-uwelga? Oy, taas niyo sahod ko? Wala.
Nakakita ka naman ng bulaklak na everyday lumiliwanag o nagkakaroon ng bagong bulaklak at nag-strike red. Dahil alam ng Diyos na bahala siya sa iyong pangangailangan. Amen? Amen? May isang babae minsan na nagbukas siya ng kanyang aparador. At dahil kukuha siya ng damit, biglang nagsisigaw. Wala na akong damit! Wala na! Kaya nagtakbuhan ng buong kamag-anak niya sa bahay. Akala na nakawan siya. Yung palang ibig niyang sabihin, wala na siyang bago. Amen? Kayo ba pagka tumitingin sa aparador niyo o sa sako o sa karton niyo, sa mga damit niyo, minsan nagagalit ka na wala na yata akong bago. Pero alam po ba niyo, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya pag hihingi ka kay Lord ng sapatos, Lord, penging bagong sapatos, rubber shoes. Dapat sinasabi mo anong size, ano rin ang kulay. Amen? Dahil alam ng Panginoon, ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Yung mga material things, yung mga temporal things, alam yan ng Diyos. At bahala ang Panginoon sa mga bagay na yan. Amen po ba dahil? Isip pa ko ba yung katabi mo? Tingnan mo nga. Yan sa mga naka-live stream. Amen? Hope na humihinto kayo sa gawaing bahay. Nagko-concentrate tayo sa salita ng Panginoon. Now, number 2, our physical need. Luke 9:11. But the crowds learned about it and followed him. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Sino po dito naniniwala November 24, 2021, alas 8 ng umaga o mag-aalas 9 na ang Diyos ay nagpapagaling? Amen? Amen? Sino po dito nagkasakit na at binigyan ng kagalingan ng Panginoon? Amen? Amen? Sino po dito hanggang ngayong buhay pa? Amen? Ba't ka ba nagre-reklamo kung hanggang ngayong buhay pa tayo? Bagamat andyan, kaliwat kanan ng problema, normal yan. Bilang Kristiyano, dyan tayo tumatata. Kaya sabi dito ng Panginoon, kung ikaw ay magkakasakit, yung mga pangangailangan mo sa pisikal, ako ang bahala rin. Sabi nga po ng expert, sleep more and you will live more. Sa mahilig magpuyat ako, delikado pa. Sleep more and you will live more. Yan ang totoo. Dahil ang katawan po natin kailangan ng tulong. Hindi ko mo, bata ka pa, oy, kaya ko pa to, kaya ko magpuyat ng 1 linggo at walang tulog-tulog. Siguro. Pero pagdating mo ng 40 o 50, ewan ko kung ano mararamdaman mo. Doon ang hila ng katawan eh. Kung inaabuso mo ang iyong katawan ngayong kabataan ka pa, tako, pagdating mo ng 50, ewan ko kung ano mararamdaman mo. Kaya habang bata pa tayo o kaya may edad na tayo, ingatan po natin ang ating katawan. Sabihin mo nga sa katabi mo, ingatan mo yan. Lalo na magpapasko ng mga bawal. Nako, pas ka muna sana dyan kung gusto mo pang umabot ng January. Amen? Bakit po pag January, ang daming inaatake? Kasi ang sarap kumain ng December eh. Totoo yan. Punta ka sa ospital pag January, ang daming gumaganon. Bukod sa COVID, ang daming inaatake. Dahil inabuso po ang pisikal. Alam ng Diyos, magmula ulo hanggang ating mga talampakan, bahala ako anak sa iyong pisikal na katawan. Yung pong lagnat, alam po ba nyo ang lagnat? Sabi ng medical science, hindi naman talaga sakit eh. Parang naggaganon lamang po ng katawan mo, nagpa-flash. There's something wrong with your system. Pag mula ulo hanggang paa mo, may hindi maayos, kaya ka nilalagnat. That's it. Pero ang lagnat talaga, hindi naman daw sakit, parang warning lang. Oops! Merong hindi nagpa-function maigi sa katawan mo. Pero lahat po ito, sino ba ang expert? Sino ba ang gumawa sa tao? Ang Diyos! Kaya anuman ang pwedeng mangyari sa katawan ito, sa katawan na yan, alam yan ng Diyos. Kung ang doktor nag-oopera,
Kung ang Kristiyano nananalangin, ang Diyos pa rin ang dakilang manggagamot. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Siya ang dakilang manggagamot. Kaya ikaw na nasa live stream, ikaw na nakahiga siguro at may karamdaman ngayon, simple o malubhang karamdaman, tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoon. Kaya sa inyo na may kasama sa bahay na may sakit, God has given us the power. Hindi nung ikaw may power to lay hands on them. At sa pangalan ni Jesus, hindi dahil sa iyo, at sa pangalan ni Jesus, gagaling sila. Amen. Gagaling sila, maniwala ka. Sabihin mo doon sa may sakit, gagaling ka, papagalingin ka ng Panginoon. At pag ikaw'y magaling na, hindi pwede nung dati mong gawa. Bumalik ka na sa ating Panginoon. Amen and amen. Now, number 3, our personal need is the spiritual food. Luke 10:42. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Remember that story? Yung Jesus kasama ng kanyang mga alagad nagpunta sa bahay ni Martha at ni Mary. Si Martha parang may pusong Pilipino. Uy, may mga bisita. Teka, punta ako sa tindahan. Teka, asikaso ako dito. Teka, papakainin ko sila. Teka, magluluto ako sa kanila. Di ba ganyan ang Pilipino? Kahit minsan walang pera, umuutang yan sa tindahan para may paimerienda lamang sa bisita o busita. Amen? May ganyan Pilipino. Laging nag-aasikaso. Ganyan si Martha. Pero ang sabi ni Jesus, yung ginawa ni Mary, sabi dito, chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ang pinili ni Maria ay mas mahalaga kesa sa ginagawa mo, Martha. It is between serving God and listening to God. You serve people para walang masabi. Siguro may boss ka. Siguro meron kang tumatawag sa iyo at gagawin ito sa iyong negosyo. Siguro you want to please that person. Pero dito ang sinasabi, you should please the Lord. Why? Because He is the boss of the bosses. Kung may boss kang piniplease, di ba, lalo sa kumpanyang malaki, parang lapit ka ng lapit sa kanya para walang masabi. Ang sipag-sipag mo, parang good shot ka sa kanya. Naway, sa ating relasyon sa Panginoon, ibigay natin ang pinakamaigi. Yung spiritual food natin, lagi tayong kumakain. Kaya lagi ko po sinasabi, kulang po ang panalangin ng walang salita ng Diyos. Ang dami-dami pong nagtitext sa akin, Pastor, please pray for me. Sabi ko agad, Uy, read your Bible po muna. Nakukulitan sila sa akin, kailangan ko lang, Pastor, prayer request. Hindi nga eh. Dapat pag nagpipray ka, may kasamang Word of God. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kaya mo mag-pray, lalo kung ikay may COVID. Talagang gusto mo mag-pray. Gusto mong sabihin, Lord, pagalingin mo ko. Pero pag sinabi ng Panginoon sa iyo, anak, bumabad ka rin sa salita ko. Sa inyong nasa live stream, thank God, nasa bahay po kayo. Pero nandito po ang mga kapatira rin, nasa church. Kaya every time na humihingi ka ng prayer request at ayaw mong basahin ang salita ng Diyos, hilaw po yun. Siguro may power in prayer. I do believe there's power in prayer. Pero kung sasabayan mo pa ng Word of God, doble-doble yun. Doble-doble yun. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Manalangin ka, bumabad ka sa salita ko, sumunod ka sa salita ko, and that is your spiritual food. Sabihin mo nga sa katabi mo, babasa ka ba ng Bible? O huling-huli ka na. When was the last time na talagang bumalik ka sa Bible? Makakailangan mo pa magkasakit ng matindi, saka ka magbabasa. Makakailangan pa mawala ng trabaho, saka ka magbabasa. No! Habang may trabaho, habang may negosyo, habang busy ka sa bahay, busy ka sa anumang ginagawa mo, meron ka pa rin oras sa spiritual food mo. Wala na yata.
masaktan man kayo, din po ang pinapasabi ng Panginoon. I do believe this pandemic, merong gustong sabihin ng Panginoon. Ano yun? Gusto niyang mas magkaroon ka ng oras mo sa Diyos. Amen. Siguro ang mundo, hahatakin ka niyan. Sasabihin siya, ang daming kailangan gawin. Ang daming kailangan deadline. Ang daming kailangan gawin sa bahay. Ang dami. Kaya yung spiritual food mo, ang katiting na lang. Kaya pag piniti ka ng problema, ayun, sa lugso, iyak. Gapang sa mundo dahil yung spiritual food mo, mahina. Kaya balik-balikan po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. Mahal pa po niyo ako? Amen. Dahil yan ang pinapasabi po ng Panginoon. Hallelujah. Now, number 4, our moral need is about cleansing the principle of right and wrong. John 13:10. This is about yung washing of feet. Jesus answered, a person who has been bathed needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. It's about the principle of right and wrong. Now, kung ikaw may kaibigan, kung ikaw ay may barkada, dapat po natin malaman kung ano dapat ang totoo at ang masama. May mga kaibigan tayo na pwede tayong hilahin sa kasamaan, pero hindi ibig sabihin hindi mo na sila kakaibigan eh. Pwede po yun, pero sa oras na gagawa na ng kasamaan, sorry. Wala na akong kamay para magkasala. Wala na akong paa para magkasala. Wala na akong bibig para magkasala. Bakit? Binago na ako ng Panginoon. Hello? Nandiyan pa ho ba tayo? Amen. Our moral need. Kailangan natin ang ating Panginoon. Now, number 5. Our social need, our fellowship. 1 Corinthians 12:21, what does it say? The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Ang mata daw ay hindi niya pwedeng sabihin sa kamay, hindi kita kailangan. At ang ulo, hindi niya pwedeng sabihin sa paa na hindi niya kailangan ito. Alam po ba niyo, salamat sa Diyos at kumpleto tayo. Amen. Ikaw ba nagpapasalamat na ikaw ang taong kumpleto? Amen. Every time you face a mirror o salamin, dapat pakurot-kurot. Okay lang po ba yun? Pag uwi mo mamaya, tumingin ka sa salamin at kurutin mo yung ang cute-cute mo talaga kahit wala nagsasabi, basta cute na cute ka. Dahil regalo ka ng Panginoon. Amen? Pag may nagsabi po sa inyo na ang pangit mo, abay, insulto yan kay Lord. Dapat magalit ka, abay, ang gumawa sa akin ay ang Diyos. Pag sinabi mong pangit ako, siya sinisisi mo. Sabi ng Panginoon, ang ginawa kong tao ay napakaganda. Tingnan mo yung katabi mo. Tama ba? Hallelujah. Amen. Bakit napapapikit kayo? Amen. Yan ay ginawa ng Panginoon. In our social need, sa atin po, dapat po, especially sa church, lagi ko po ito sinasabi, kung maghahanap ka lamang ng barkada, sa church na. Siguro may kaklase ka, meron kang kaklase pa nung high school, may kaklase ka na matagal-tagal na. Pwede po yun. Pero iba pa rin po ang fellowship sa simbahan. Yung pong mga tao na yan ang mananalangin sa'yo. At pag alam nila, medyo naliligaw ka ng landas, sila rin ang magpapaalala sa'yo. Hello? Pag meron po tayong alam na kapatiran na medyo ang buhay ay nawawala na, hindi po tayo dapat mag-judge sa kanila, kundi tulungan sila na manumbalik. Manumbalik kay Lord, yan social need of fellowship. Kasi sabi po nung quote, no one is an island. Hindi po tayo pwedeng mabuhay sa mundong itong nag-iisa. Hello? Kailangan natin ng kasama. Higit sa lahat, yung mga tao maglilip sa'yo. Iaangat ka kung kailan ka baksak. At kung ikaw naman ay nasa taas, ikaw naman ang tutulong sa kanila para umangat. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan kita.
Amen? Lalo na sa dadating na Pasko, kailangan na kailangan kita. Huwag kang mawawala. Okay? Now, number 6. Our spiritual need about patience and endurance. Hebrews 10:36. You need to preserve so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kailangan daw po natin sa ating spiritual na buhay, tayo po ay laging yung endurance, yung nagtitiis. Pastor, ang tagal ko na nagtitiis, mas lalo ka magtiis. Sabi mo nga sa katabi mo, mas lalo ka magtiis. Ang dami-dami ko ng problema, mas lalo kang naharap sa sari-saring problema. Pero ang maganda po dito, ang spiritual nating buhay ay kailangan maging matatag. Ang sino man ang sumusunod sa Panginoon ay susundan ng pagpapala ng Diyos. Can you say amen? I was watching nung palabas sa Planet Earth. Meron po doon mga penguin, nung king penguin, malalaki, medyo malaking penguin yan. Yung penguin pala ay parang mga agila. Agila rin po, pag na-in-love, siya na nung lifetime partner niya. Grabe, no? Di ba pagka may asawa ka at namatay, yes, I'm free. Hindi ba na ganun pa? Ang tagal-tagal na palang pinapanalangin, gustong lumana. Kaya pag nung namatay, yes, I'm free. Pero ang agila, pag namatay ang partner, para yan nung penguin na hindi na muling maghahanap ng kapartner. Now, one thing about them, pag ang isang penguin na nanay ay nangitlog, at isa lang po ang itlog ng penguin eh. Yan po kasi nabubuhay sa matitinding yelo. Ang tindi. Tapos, ang maglilimlim po niyan ay yung lalaki. Hello ngayon ang gaganon sa itlog. At nung limlim po niya, hindi lang ilang araw na parang manok. It will take 4 months na walang alisan. Subukan po yung nandiyan lang sa upuan niya na 4 na oras at walang ginagawa. Ganun ka na, 4 na oras na. Para kang masisiraan na no? Ano ba, andito lang ako. 4 months pa kaya? Tapos nung nanay, pupunta sa dagat para mangisda. Para kumuha ng isda, ilalagay niya sa lansetyan niya. At pagdating doon, parang isusuka niya ng mga isda niya nakuha at kakainin nila. Nang pagbalik niya, after 4 months, hallelujah, nung lalaki nakaganyan na. Sabi mo nga kung katabi mo ang lalaki, salamat hindi ka naging penguin. Salamat sa Diyos. Kung nagagaling ka sa trabaho mo ngayon, pagod ka na, maging penguin ka kaya. Na 4 na buwan na nakaganon. But what I'm saying is this, endurance. Wala pong nakukuhang madali. Yung prayer request mo, kung hindi mo yan susundan ng pananampalataya at pagsunod, walang dadating na prayer request. Pero kung ang prayer request mo ay sinusundan mo ng pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos, I'm telling you, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Ibigay. Hindi bingi ang Diyos, hindi patay ang Diyos. Kung makikita niya ng patience at endurance sa kanyang mga anak. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto kang pagpalain ng Diyos. Yung neurologist, pero sabi nila, sa halos mga about sa utak, sabi nila, ang tao daw po na i-stress, ang ginagamit lang sa utak nila ay 10%. Grabe, no? Pag ikaw pala mahilig may stress, ang ginagamit mo lang sa utak mo is 10%. Nasa nun 90%. Hindi mo ina-apply kaya ka sobrang nai-stress. Di ba? Ang mga tao nai-stress, hindi alam ang gagawin? 10% lang kasi.
Subukan mo ilapit ito sa Panginoon at bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Amen ba? Isip pa mo ba yung katabi mo? Amen. Thank you, Lord. Now, number 7 and last, our intellectual need is wisdom. James 1:5 says, sabi sa Santiago, if any one of you lacks wisdom, he should ask God to give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Alam po ba nyo na ikaw ay taong matalino? Hindi yata kayo naniniwala doon. Amen? Sino po dito na gustong-gusto pinagyayabang nila ang grades nila? Di ba? Pag tatanungin ng magulang, nung dati kasi talaga pinapakita ang mga card eh. Sabihin mo, ay, Nay, hindi po pumasok ng teacher namin kaya hindi naibigay. Di ba? May mga ganun palusot, lalo kung alam mo palakol. Alam mo niyo palakol ng 7. 7 ang number ng grade mo. Pero alam ba nyo, kung tayo po pala'y humihingi ng katalinuhan, kanino tayo hihingi? Kaya kung ikaw nag-aaral, walang mahirap dapat sa'yo. Bakit? Bibigyan ka ng Diyos ng talino. Yes. Wala mga estudyante dyan. Amen? Amen. Kung mahilig ka mag-aral, kung grabe ka mag-aral, sasabayan mo pa ng paghingi kay Lord, ako, honor student ka na. Wala. Kasi nung iba sa inyo, parang ayaw, basta makapasa ng pastor. Kahit tres, makapasa ng pastor. Di ba? Parang walang goal na talagang pag graduate ako, summa cum laude ako. Pag graduate niya, sumama sa ibang lalaki. Hindi naging summa cum laude. Nagkamali. But God is saying here, pag intellectual po pala, talino, hinihingi mo yan sa Panginoon. If you need decision, hindi ka makadecide kung ano gagawin, ask the Lord. Maraming tao kasi, depende sa feeling eh. Depende sa mood. Depende sa iniisip. Kaya hindi nila makuha-kuha ng talino ng Lord. Ang sabi sa James 1:5, kung kailangan mo ng talino, kanino hihingi? Kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord. Lord. Kung kailangan mo ng partner, kanino hihingi? Kay Lord. Eh paano Lord nung gusto ko? Kay Lord din hihingi. Nung blue eyes, gusto ko sa'yo anak, duling eh. Gusto ko sa'yo anak, talagang maging matibay yung pananampalataya mo eh. But God is saying intellectual need is wisdom. Siguro nga, doon sa mga ibang tao masyado ng matalino. Parang mga scientist na I'm sorry to tell na hindi na sila naniniwala sa Diyos. That's wrong wisdom. Can you say amen? Yeah. Once na ang tao mag-declare na walang Diyos, that's wrong wisdom. Hindi yan talino sa Diyos. Sapagkat ang talino ay nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Now, right now, pwede ba natin igano ng ating kamay? Ganun pa. Everybody, 2 hands sa ating baba. Let's have a vision right now. Ibinaba ng Diyos ang cheque niya sa palad mo ngayong umaga. Wow. Sabi ni Lord, write the amount at ipagpalit mo yan sa bangko sa langit. Pero nakita ni Lord, nako, hindi pala sumusunod tong anak ko. Nako, wala palang oras tong anak ko. Yung pala ng cheque mo, wala pang pirma. Can you see it? Ang bangko po, kung meron kang cheque at konting pagkakamali lamang at inulit mo sa ballpen mo, parang dinobol ganun mo, hindi na i-accept yan. Foul na yung cheque mo. Konting pagkakamali lamang. Kailangan na ng pirma nung pumipirma. Pero dito, sabi ng Panginoon sa iyo, I am giving you a blank check. Ano man ang iyong pangangailangan,
Diyan sa nasa live stream, nandito sa simbahan ngayong umaga, ibibigay ng ating Panginoon. Let's all stand. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Ang panahon ay pwedeng magbago. Ang tao ay pwedeng magbago. Pero kailanman ang ating Panginoong Jesus ay hindi magbabago. Siguro, may panahon na tumatakbo tayo kay Lord. Meron tayong nagawa. Siguro may panahon na ayaw mo nang manalangin. Ayaw mo na magbasa ng Biblia. At dahil doon, there is no more power in your life. And God is saying this morning, anak, I am giving you a blank check over your emotional problem, over your financial problem, over your spiritual problem. I am giving you a blank check over your physical condition, whatever is that. I am the answer, sabi ng Panginoon. Kaya kung may pangangailangan ka ngayong umaga, taas mo yan. Taas mo ang iyong kamay. At nandito ang Diyos. I'll be asking Sister Fe na siya ang manalangin sa atin. Ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala, manampalataya na may gagawin po ang Panginoon. Sige po, taas po natin ang ating Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami na nagdaman namin ang nandito ka. Kasama ka namin ngayong umaga sa aming gawain, Panginoon. Lord, salamat dahil ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang nagsalita sa aming puso, Panginoon. Habang taas namin ang aming mga kamay, Panginoon, we surrender all. Humihingi po kami ng kapatawaran. Linisin mo kami, Ama, sa aming kasalanan. Nandito ang iyong mga anak, Panginoon. Anong batid mo, alam mo ang pangangailangan. Whatever the need is, Jesus, spiritually, you're going to cleanse us and forgive of our sin. God, hindi namin alam ang gagawin namin. Pero nandyan ka, Panginoon, binibigyan kami ng kapayapaan, kaya mo, at humawa kami sa iyo dahil may talumpay, Panginoon. Kung kami ay may sakit, may karamdaman, may mahal kami sa buhay, pero sa balik ng karamdaman, Panginoon, kaya mo, magagawa mo, na sila ay pagkarin. Maging kami, Panginoon, na may sakit ngayon, sa pangalan mo, Jesus, by your stripes, we are healed. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kagalingan, ang kalakasan sa pangalan mo, Jesus. Financially, Lord, salamat na ikaw na aming provider. Salamat, Panginoon, na umahaway Diyos kami. May Ama kami sa langit. Forgiving all our needs. Kaya binabalik namin sa iyo, Panginoon, kapulihan, kaluwalhatian. Alam namin, may ginawa ka na at patuloy ka sa buhay namin at binabalik namin sa iyong kapurihan, kaluwalhatian sa ginawa mo na, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpak, alam mo, may gagawin ng Diyos. Palakpak, alam mo, ang Diyos ay may magagawa. Hallelujah! Oh, mas palakpak, palakpak. Palakpak ng victory. Palakpak ng tagumpay. Palakpak ng ayusin ng Diyos ang lahat. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. God bless you. You may be seated as we
prepare on to our giving as David Gaya will challenge us as we give a little. Morning, church. So for our offering, let me read from the book of 2 Corinthians, a very famous verse para po sa ating lahat. Sabi dito, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So let's hold that verse first. Marami sa atin, pag nag-offering, ito yung lagi sinasabi natin na for God loves a cheerful giver. Pero sometimes we ask ourselves, ano nga ba ang nagpapasaya sa puso natin, okay? So, what makes a person happy or what makes us be cheerful sa pagbibigay? Yun na yung ating makikita sa verse na kasunod nito, sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, next verse please. Sabi dito, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, lagi natin naririnig na for God loves a cheerful giver. Sana each week or each day na nagbibigay tayo kay Lord, lagi natin iisipin na hindi lang tayo nagbibigay sa isang Diyos na walang binibigay sa atin. Sinasabi dito, God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, we will all abound in every good work. So, si Lord lagi nandiyan para magbigay sa atin. Nakahain na lang yung blessing para sa atin. Nasa sa atin na lang yan. It is an act of commitment and understanding His Word na pag may binibigay tayo, ay may binabalik ang Panginoon. So, let us pray. Heavenly Father, we want to thank you for this time na makapagbibigay mo dito kami sa Lord God. Lord, maraming salamat dahil muli mo kami pinalalahanan na hindi lamang kami nagbibigay, kundi meron kang unang binigay sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessings na aming natatanggap. And thank you for the people na handang magbigay, Lord God. Hindi dahil sa ito ay commandment mo lamang o dahil sa challenge kami na kung sino man. Pero dahil sa meron kami puso na handang magbigay at naniniwala na ibabalik mo ito sa amin. Maraming salamat, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you ulit, church, sa pagdalaw, bagamat maulan ngayon, nandito ngayon. And thank you rin sa lahat na nakasama sa amin sa live stream. So let's end our service through a prayer. Lord, thank you muli dahil binalik na po ang aming panapak, ang aming mga puso, Lord God, sa iglesyang ito. Lord, maraming salamat sa lahat ng tao na nag-sacrifice ng kanilang time, ng kanilang effort, Lord God, para makinig sa inyong salita. Always protect each and every one of us, sa aming family, sa aming pag-aaral, sa aming mga negosyo, Lord God. Kaya na po bahala magpala sa amin, Lord God. Itinatas namin ang lahat sa iyo at pinagkakatawalan namin ang lahat sa iyo. As we glorify your name in this we pray in Jesus' name. Amen.